Dear IFM. Dear IFM. Dear IFM, bakit ka pa nagpakasal kung ayaw mo namang magkaroon ng pamilya? Ako nga pala si Andy, 29 years old at nagtatrabaho sa isang kumpanya sa Quezon City. Marami na ang nagsabi nito pero the best pa rin talaga para sa akin ang Dear IFM. Sa lahat ng mga drama sa radyo na napapakinggan ko ngayon, narito ang mga pinakamagandang kwento at natural pang umarte ang mga taong nasa likod ng mga boses dito. Hindi ko naman pinangarap na mapakinggan ang sarili ko sa kwento sa radyo. Pero dahil meron din ako matinding pinagdaraanan, naisip ko na baka makatulong din para sa akin kung ibabahagi ko sa inyo ang aking kwento. Hi, salamat. Nakapagpahinga na rin. Nakapasok na rin tayo sa kwarto natin. Oo nga eh. Hindi lang pala yung kasal natin na nakakapagod. Pati yung biyahe papunta dito sa hotel. Sinabi mo pa. Pero worth it naman eh. Yung biyahe lang ang problema pero yung mismong hotel, okay naman. Magiging memorable para sa akin tong honeymoon natin lalo na't kasama kita. Weh, ikaw Andy inuuto mo na naman ako. Uutuin pa ba kita ikaw yung babaeng pinili ko para makasama habang buhay? Sigurado ka dyan ha? Oo naman. Talaga? Hindi ka mang bababae? Hailey, hindi ko gagawin yan. Mahal na mahal kita eh. Ako rin naman eh. I love you. I love you too. Mwah. Sige na, matulog na tayo. Oh, sandali lang. Mamaya na tayo matulog. Bakit? Ayaw mo bang pag-usapan natin kung ano-ano yung mga magiging plano natin para sa atin ngayong kasal na tayo? Ah, Andy, ano ba? Sa totoo lang, hindi ko pa talaga muna iniisip yan. Oh, bakit naman hindi? Hindi ka ba excited sa magiging pamilya natin? Grabe, pamilya agad? Ano ba? Ah, bakit ayaw mo ba? Hindi naman sa ayoko, Andy, pero hindi ba parang maaga pa? Hindi naman tayo, ano ba, Ha? nagmamadali ba tayo? Anong ibig mong sabihin? Ang sinasabi ko lang, wag muna nating i-pressure yung mga sarili natin tungkol dyan. Pamilya agad yung iniisip mo, kakasal pa lang natin. Pero 'di ba? Kaya nga tayo nagpakasal para makabuo tayo ng pamilya. Parang di naman yata tama yun, Andy. Paano nangyaring hindi tama? Yun naman talaga yung purpose ng pagpapakasal natin, 'di ba? Kaya tayo naging mag-asawa para magkaanak at magkaroon tayo ng pamilya. Kaya tayo nagpakasal kasi mahal na mahal natin ang isa't isa. At para maging formal na yung pagsasama natin, huwag muna nating isipin yung pagkakaroon ng anak. Darating din naman tayo dyan eh. Sa ngayon, i-enjoy muna natin yung pagiging mag-asawa natin. Napapansin ko na noon, Mayora, na hindi mahilig sa bata si Hali. Pero hindi ko pa naisip noon na ayaw niya talagang magkaanak. Hindi rin kasi namin napag-usapan ang tungkol sa pagpapamilya nung pinaghahandaan namin ang aming kasal. May mga pagkakataon na sinusubukan kong kumbinsihin siya na bigyan ng oras ang pagkakaroon namin ng baby. Pero Mayora, palagi siyang nakakaisip ng mga dahilan para makaiwas na gawin namin ang bagay na yun. Aaminin ko, naging frustrated ako noon dahil gusto ko na talagang magkaroon ng anak. At para kahit papano ay makalimutan ko ang problema, minsan dinalaw ko ang mga magulang ko para maging masaya at malibang naman ako. Oh, ano anak? Kumusta naman ang buhay ng may asawa na? Ayos lang naman pa. Ayos lang. Sigurado ka? Oo naman po. Bakit parang sa tono ng boses mo parang parang di ka naman okay Hmm, Si Papa talaga oh. anak,
Bagong kasal pa lang kayong dalawa, ha? Oo, huwag mong sasabihin sa akin na meron na kayong problema. Wala naman po kaming problema. Kilala kita, Andy. Pakiramdam ko talaga, parang may bumabagabag sa'yo, eh. Ay, alam mo Papa, Ah, kung sakaling may problema nga ako, kaya ko namang harapin yun na ako lang. ayaw mo talagang magsalita, pero kung sa bagay, tama ka naman dyan. Tsaka, kung kailangan ko talaga ng tulong niyo po, magsasabi naman ako sa inyo ni Mama eh. Ay, sige anak, ha? Basta kung may problema at kailangan mo ng tulong, nandito lang kami ni mama mo, ha? Oo nga pala, Papa. Ah. Kanina pa ako dumating dito, di ko pa rin nakikita si Mama. Natutulog na Ay. ba? Oo, eh. Napagod yan dahil sa dami ng labada, eh. Wala yung kapatid mo at lumakad kahapon. Hindi siya natulungan sa paglalaba, eh. Ang hirap pa naman magtanggal ng dumit man siya. Sakto naman pala eh. Bumili rin kasi ako ng sabong panlaba. Kasama dyan sa pasalubong na dala ko. Maganda bang gamitin yung sabong panlaban na yan? Oo, syempre naman Papa. Siguradong tanggal ang dumi at mansa dyan. Sa Pride detergent, di lang puti, kislap puti. Ayos yan, Andy, ah. Magaling ka na palang bumili ng sabong panlaba, eh. Ang ibig sabihin yan, handa ka na talagang magkaroon ng pamilya. Handa na nga ako. Yung asawa ko naman, hindi. Ano yun, iho? May sinasabi ka ba? Wala Papa, wala po. Ang akala ko may sinasabi ka dyan. Oo nga pala, anak, ano. Ilang buwan na rin kayong mag-asawa ni Hailey. Kami ng nanay mo, excited na excited na. Yung mga kamag-anak natin, hindi na rin makapaghintay. Hindi mo ba kami babalitahan kung magkakaapo na ba kami? Hindi lang pala ako, hindi rin pala makapag-antay ang mga magulang ko at ang mga kamag-anak ko. At dahil dyan, aaminin ko, na pressure talaga ako na magkaroon ng sariling pamilya. Gusto ko nang maramdaman at sabihin talaga akong maranasan ang pakiramdam na maging isang ama. Pero ano kaya ang dapat kong gawin, Mayora? Parang hindi naman kasi interesado ang asawa ko. Hindi ko na talaga alam kung paano. Pero kailangan makagawa ako ng paraan. Hailey, Bakit? natutulog ka na ba? Auntie, ano pa sa tingin mo? Sorry ah. Ang akala ko kasi gising ka pa. Ano kasi na matulog ka na? Mamaya na. May gusto pa kasi akong gawin eh. Ano na naman yan? Gabi na. Tulog ka na nga. Ang gusto ko nga, pareho nating gawin. Ano ba? Huwag mo na akong istorbohin. Hailey, patabi ako sa'yo ah. Bahala ka. Basta patulugin mo na ako. Hailey, sorry. Baka naman ngayong gabi, pwede na tayong gumawa ng baby? Ano? Yun! Nagising ka rin. Ano? Gawa na tayo. Oo, nagising nga ako. Nagising ako dahil nabubwisit ako sa'yo. Hailey naman. Inistorbo mo kasi yung tulog ko para lang sa walang kwentang bagay na yan. Ha? Anong sinabi mo? Walang kwenta to? Oo, talaga naman ah. Ilang beses mo na akong kinukulit yan sa baby na yan. Sinabi ko na nga ang ayoko. Tuloy ka pa rin ng pangungulit. Ano naman kung kinukulit kita? Kaya ko lang naman ginagawa to para magkaanak na tayo eh. Ayoko pa nga magkaanak. Pero bakit nga ayaw mo? Bakit? Pinakasalan mo lang ba ako para anakan mo ko? Hindi naman sa ganun, pero kasi... Na ano pang palusot ang sabihin mo, yun talaga yung totoo eh. Oo na, sige na. Gusto kitang anakan. Pangit mang pakinggan pero wala namang masama dun, di ba? Kaya nga tayo naging mag-asawa. Para magkaroon tayo ng pamilya, tapos tatanggihan mo ko? Alam mo, hindi kita maintindihan eh. Hindi ako nagpakasal sa'yo para lang maging pagawaan ng bata ha. Hindi porke babae ako, ganyan lang magiging pagtingin mo sa akin. Hoy,
Tao ako, Andy. Marami pa akong gustong marating sa buhay kahit na may asawa na ako, ha? Marami pa akong mga pangarap na gustong matupad. Marami pa akong may offer sa mundo, kaya pwede ba, wag mo akong mapilit-pilit na mag-anak, ha? Wag ako! Maghanap ka ng ibang aanakan mo kung gusto mo! Nakilala ko si Hailey na meron talaga siyang modernong paniniwala para sa mga kababaihan. Alam ko rin na focus talaga siya na maging matagumpay ang career niya. Pero Mayores ka, Morena, hindi ko akalain na makakaapekto ito sa pagiging mag-asawa naming dalawa. Para sa akin, wala naman akong masamang intensyon at ang gusto ko lang, magkaroon na kami ng anak at maitaguyod ang sarili naming pamilya. Pero ano ang magagawa ko? Kung wala namang pakialam ang asawa ko. Magmula na mag-away kami ni Hailey, naging malamig na ang pakikitungo namin sa isa't isa. Halos hindi na kami nakakapag-usap sa buhay. Mas pinagtutuunan niya na ng pansin ang pag-improve ng kanyang career, samantalang ako naman, nangangarap na lang at napapaisip kung magkakaroon pa ba ako ng sarili kong pamilya. At para hindi naman ako masyado maging malungkot, nagdesisyon ako na ituon na lang ang atensyon ko sa trabaho at pakikipagkaibigan sa ibang tao. Connie, kumusta ka naman dyan? Uy, Andy! Nagulat naman ako sa'yo. Sorry naman, hindi ko naman sinasadya matatapos ka na ba dyan? Yun nga eh. Mukhang hindi pa. Marami kasi itong ginagawa ko eh. Baka abutan na ako ng dilim bago ko tumatapos. Sayang, naghahanap pa naman ako ng mga kasama para magkape. Oh, bakit hindi mo yayain yung ibang mga office mates natin? Nakauwi na sila eh. Tayong dalawa na lang ata yung nandito sa opisina. Ah, ganun ba? Ikaw, bakit hindi ka pa umuwi? Ayoko pa. Bakit naman? Wala lang. Ayoko pang umuwi ng bahay eh. Kasi ayaw mong ma-stress sa traffic? Oo. Kasama na rin yun pero may iba pang dahilan. Andy, sorry ha. Hindi naman sa nangingialam ako. Ang intindi ko dyan sa sinasabi mo, hindi kayo magkasundo ng asawa mo? Tama ba ako? Parang ganun na nga. Grabe naman. Pasensya ka na ha. Kung ano man yung problema niyong mag-asawa, hindi kita matutulungan dyan eh. Alam mo naman ako, matagal na ako walang boyfriend. Huwag ako yung pag-usapan natin. Yung tungkol sa'yo yung gusto kong malaman. Tungkol sa akin? Ano namang gusto mong malaman sa akin? Ang sabi mo kasi, hindi kayo magkasundo ng asawa mo. Kung okay lang naman sa'yo, baka pwedeng ikwento mo naman kung bakit hindi kayo magkasundo. Sorry, nabuburyong na kasi ako sa ginagawa ko dito eh. Kaya gusto ko lang na meron akong kakwentuhan. Ay, ayos lang. Gusto ko rin naman kasing may mapaglabasan din ako ng sama ng loob. Hindi kami magkasundo kasi gusto ko nang magkaanak pero siya hindi interesado eh. Yun yung pinag-aawayan naming mag-asawa ngayon. Ganun. Ayaw pa niya. Hindi sa pag-aano ha. Pero, bakit naman? Yung ibang mga babae dyan, gustong-gusto na magkaanak. Ako nga, gusto ko na rin maging nanay eh. Wala lang akong jowa. Nagtataka nga ako kung bakit walang boyfriend si Connie. Ang kwento niya sa akin noon, college pa siya noong huling beses na nagkaroon siya ng boyfriend. Siguro, hindi lang napapansin ng iba, pero nakikita kong maganda ang office mate ko. Kung wala nga lang ang asawa, baka niligawan ko na siya. Sa ngayon, nasa kanyang atensyon ko dahil wala na kaming pakialaman o pakialamanan ng mismong asawa ko.
At dahil sa matinding kalungkutan na nararamdaman ko, Mayora Iskamo Reyna, hindi ko naiwasan ang matukso. Andy, maraming salamat nga pala sa paghatid ah. Di, wala lang yun. Alam mo, sa totoo lang, hindi mo na nga ako dapat hinatid eh. Kaya ko namang umuwi mag-isa. Alam mo, hindi kita pwedeng pabayaan, Connie. Ang haba ng overtime natin. Hindi tayong maagang nakakalabas ng opisina. Sabay na rin lang tayo, edi hinatid na kita. Maganda na rin yung masiguro ko na walang masamang mangyari sa'yo. Salamat sa pag-aalala sa akin ah. Pero teka, hindi ba magagalit sa'yo yung asawa mo? Bakit naman siya magagalit? Kasi hindi ka pa umuwi? Hindi ka ba hinahanap nun? Hinahanap naman. O hindi umuwi ka na. Baka nag-aalala na sa'yo yun. Iyaan mo siya. Ano ka ba? Baka mamaya hindi yun mapakali kakaisip sa'yo. Yun na nga eh. Hinahanap lang niya ako pero hindi ibig sabihin nun na nasa isip niya ako. Walang pakialam sa akin yun eh. Huwag ka namang magsalita ng ganyan sa asawa mo, Andy. Bakit naman hindi? Totoo naman eh. Kung talagang iniisip niya yung pagsasama namin, papayag siya na magkaroon na kami ng anak. Hayaan mo na. Intindihin mo na lang. Matagal na ako umiintindi at sumusuporta sa kanya, Connie. Pero siya, magmula nang maging mag-asawa kami kahit kailan, wala akong maramdaman na sinuportahan niya ako sa gusto kong mangyari sa pamilya namin. Oo nga pala, wala pala kaming pamilya. Mayora Iskamo Reyna, may nangyari sa amin ni Connie ng gabing yun. Alam kong mali. Pero naging napaka-espesyal para sa amin ni Connie ang mga sandaling yun. At magkaraan ng ilang buwan, ipinaalam sa akin ni Connie na buntis siya at ako ang ama. Sa wakas, Mayora Iskamo Reyna, may anak na rin ako. Hindi ako makapaniwala at iba talaga ang sayang nararamdaman ko ng mga oras na yun. Pero, meron pa ring problema. Kahit ano pa siguro ang idahilan ko, alam ko, isang malaking pagkakamali ang nagawa ko. Nagkasala pa rin ako sa asawa ko. Saan ka na naman nagpunta? Wala ka nang pakialam doon. Huwag kang humarang dyan sa pintuan, papasok na ako. Andy, huwag mo akong tinatalikuran ha. Kinakausap pa kita. Pagod ako, Hailey. Kaya pwede ba? Hayaan mo muna akong magpahinga. Hindi! Mag-uusap tayo ngayon. At ano namang pag-uusapan natin, ha? Andy, may problema ba tayo? Magmula nang maging mag-asawa tayo, may malaking problema na tayo. Di ayusin natin. Sa tingin mo ba, ganun lang kasimple yun? Masyado nang malala yung problema natin, Hailey. Duda kung maayos pa natin to. Kaya nga natin pag-uusapan di ba? Kung noon pa lang, ibinigay mo na sa akin yung simpleng hinihiling ko. Aba, baka ngayon, masaya tayong mag-asawa. Masaya tayong pamilya. Okay. Yun pala yun. Yun tungkol na naman dyan sa paggawa ng batang ipinuputok mo sa akin. Pwede ba? Tigil-tigilan mo na ako dyan. Akala ko ba gusto mo yung ayusin yung problema? Nakita mo yan? Kaya walang nangyayari sa atin eh. Alam mo, tingin ko iba yung problema eh. Madalang ka nang umuwi dito sa bahay. Parang ibang lugar na yung inuuwian mo eh. Parang ibang babae na ang nagpapaligaya sa'yo. Ano, tama ba yung hinala ko ha? Ay, sabihin na nating tama yung hinala mo. May magagawa ka ba? Tsaka isa ba, wala ka namang pakialam sa akin eh. Hindi porket hindi ko kayang ibigay yung hinihingi mo. Wala na akong pakialam sa'yo. Mahal kita. At bilang asawa mo, inaasahan kong mamahalin mo ko at hindi mo ako lolokohin. At inaasahan ko naman na dahil sa pagmamahalan natin, magkakaroon tayo ng pamilya. Pero iba yung nangyari. Kaya duda akong maayos pa natin ang problema. Hindi pa naman huli yung lahat, Andy. Pwede naman tayo magsimula ulit eh. Patatawarin kita. Kalilimutan mo yung kasalanan mo sa akin.
Basta iwan mo lang yung babaeng yan. Hindi! Hindi ko magagawa yan, Hailey. Hindi ko siya pwedeng iwan. At bakit hindi? Dahil buntis siya. At kailangan niya ako sa mga oras na to. Hayop ka, Andy! Hayop ka! Hayop ka! Ito naman ang babae mo. Bakit mo ginawa sa akin to? Hailey, ano ba? Tama na. Kung dati pa lang pumayag ka na magkaanak tayo, na magkaroon tayo ng pamilya, hindi mangyayari to. Napakababa mo naman! Dahil lang sa gusto mo ng anak, nagawa mo ako lokohin! Yan ang problema sa'yo eh. Mababaw lang ang tingin mo sa hinihingi ko. Maliit lang ang tingin mo sa mga bagay na pinapahalagan ko. Kahit hindi ko kayang ibigay yung hinihingi mo sa akin, kahit na hindi ko masunod yung gusto mo, wala ka pa rin karapatan na lokohin ako! Ako pa rin ang asawa mo, Andy! Oo. Asawa kita. Asawa nga kita. Pero hindi ka rin naging mabuting asawa para sa akin. Alam mo, huwag mong sasabing hindi mo kayang ibigay. Kaya mo kong bigyan ng anak. Ayaw mo lang. Hindi yung problema, Hailey. Hindi mo pa rin nagawa ang responsibilidad mo bilang asawa ko. At tulungan ako makabuo ng isang masaya at nagmamahalan na pamilya. Inayos at kinuha ko na ang mga gamit ko ng mga oras na yun. Wala nang saysay pa na magkasama pa kami ni Hailey sa iisang bahay kung wala nang pagmamahalan na namamagitan sa aming dalawa. Sa ngayon, nagsasama na kami ni Connie. At masayang masaya ako sa piling niya. Pero napakahirap pa rin para sa aming dalawa. Pinipilit ko kasi si Hailey na pag-usapan namin ang proseso ng annulment ng kasal namin. Pero Mayora Iska Morena, ayaw niya. Hindi raw siya papayag na maging maligaya kami ni Connie. Mga idol, hindi ko hinihiling na kampihan niyo ako. Alam ko na ako ang may mali dito. Ang hinihingi ko lang, sana ay maintindihan niyo kung bakit nagawa ko ito. At kung maaari, huwag niyo na sanang sisihin si Connie dahil nadamay lang siya sa kasalanan ko. At isa pa, wala naman siyang sinirang pamilya. Maraming salamat Mayora Iska Morena at Dear IFM sa pagkakataong maibahagi ko sa inyo ang aking kwento. Hanggang dito na lang muna. Andy.